Sinabi ng Mighty Axe, damn it, hindi ko man lang siya matatawag na brat. Dapat kang makaramdam ng karangalan kung hindi ka ganoon kalakas. Hindi na sana kami magkakasama pagkatapos marinig iyon ni Chung Mayong, naiisip niya ang isang alyansa na malamang na mas matalino pa sa ginawa ng makalumang tao. Wala nang mas hanggal kaysa mamatay na sinusubukang protektahan ang iyong pagmamataas sa isang tunggalian laban sa isang kalaban na mas malakas kaysa sa iyo. Sa pakikipaglaban hanggang kamatayan, siguradong mamamatay ang taong inuuna ang kanilang mga personal na dahilan. Pagkatapos ay biglang sumulong si Baekchun para magbigay ng kanyang talumpati. Ang sabi niya, hindi ka lang lumalaban sa isang mas bata sa iyo, ngunit balak mo ring gawin iyon sa isang grupo ng 7. Para mabuhay sa Jongho, kailangang magkaroon ng medyo makapal na balat. Natarante si Chung Mayong sa kanyang biglaang pagkagambala, tinanong siya kung ano ang sinabi sa kanya ni Chung Mayong na tumabi, dahil makakasagabal lang siya. Medyo nena si Baekchun sa sinabi ng pinakabatang disciple, sa isip niya, "Brat, I am trying to help you." Itinutok ni Baekchun ang kanyang sword patungo sa mga kalaban, at sinabi niya, "Gusto mo man o hindi, ako ang senior mo at kakampi mo." Walang senior sa mundong ito ang tatayo na lang habang ang kanyang junior ay naglalagay ng kanyang buhay sa linya. Naglakad na rin si Yunjong habang pinagpapawisan dahil alam niyang bugbugin siya ni Chung Mayong sa pagsuwi sa utos niya. Ang sabi niya, "Tama ka, si Senior Baekchun, ang aking junior na kapatid, ay inilalagay ang kanyang buhay sa linya, kaya bilang kanyang senior na kapatid, hindi ako maaaring tumayo lamang at manood." Inis na sabi ni Chung Mayong, "Teka, mas gugustuhin kong huwag kang makialam. Actually, mas gusto ko kung nakatayo ka lang." Pero umusad din si Jogel, pumayag daw siya sa sinabi ng senior brother niya. Gayun din, si Aisel na nagsabing kailangan nilang lumaban ng magkasama. Si Chung Mayong ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga taong ito. Napabuntong hininga na lang si Chung Mayong sa isip niya, "Jizz. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging bata." Hindi pa nila alam kung ano ang sitwasyon. Walang ingat silang lumalapit para lumaban. Sabi ni Chung Mayong, "Mapapahawak ka lang pagkatapos putulan ng braso at ulo, ha? Akala nyo ba madali silang kalaban?" Sumagot si Baekchun, "Alam kong hindi sila. Gayunpaman, kung paulit-ulit tayong magtatago dahil mas malakas ang ating mga kalaban, panoorin ka ng Mount Wasek na lumalaban ng mag-isa magpakailanman." Ngumiti siya at binalik ang tingin kay Chung Mayong. Sabi niya, "Baka nakaharang kami ngayon, pero kung patuloy kaming lalaban ng ganito, balang araw masusuportahan ka namin. Kung gusto mo akong itulak sa tabi, baka matamba mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tumabi lang at panoorin si Chung Mayong na nananatiling tahimik sa kanyang isipan." Ang taong ito ay bihirang magsabi ng tama, ngunit hindi siya mali. Sa pagkakataong ito, upang lumago, kailangan mong makaranas ng mga tunay na laban, at kung mas mapanganib ang laban, mas malaki ang paglaki. Kahit na madali kong malutas ito sa aking sarili, kung ito ay para sa paglago ng bundok na nagtakda ng mga disipolo, kailangan kong ipaubaya ito sa kanila. Oo, alam ko. Alam kong tama ito, ngunit paano ko ito ilalagay? Alam kong lalago lamang sila kung ihahagis ko sila sa isang mahigpit na laban, ngunit kung makita ko ang kahit katiting na panganib sa kanilang buhay, hindi ako makakatayo at susugod na ako para tumulong. Gusto kong hayaan silang mag-away sa halip. I have never had kids myself, but I guess ganito ang mararamdaman ng isang magulang dahil doon. Sinabi sa kanila ni Chung Mayong, "Kaya hindi ako tutulong, kahit mukhang mamamatay na kayo." Okay, mayabang na sagot ni Jogel, "Ha, hindi ko inaasahan na tutulong ka sa una. Palagi mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo." Tapos natahimik ang lahat, nakatingin kay Jogel. Sabi ni Chung Mayong, "Kuya Jogel, kakausapin kita ng pribado." Natarante si Jogel. Pinagpapawisan si Jogel sa mukha na halos manday sa kanyang isipan. Palagi siyang lumalampas sa linya kapag nasa isang tiyak na mood. Ngunit napangiti na lamang si Chung Mayong nang matiyak niyang lalago ang mga disipolong ito sa labanang ito. Sa isip niya, ano ang tawag sa kakaibang pakiramdam na ito ay hindi naman sila maaasahan. Parang nadagdagan lang ang pasanin ko. Gayunpaman, isang nostalgic na pakiramdam ang naramdaman ni Chung Mayong habang ang mga alagad ng bundok Hua ay kasama niya sa laban na ito.
Ito ay nagpapaalala sa kanya ng sinabi ng iba niyang junior disciples sa nakaraan, ito ay ang mga unorthodox bastards. Tara na, Senior Kuya, pakiiwan sa akin ang aking bahagi sa pagkakataong ito. Si Senior Kuya Chung Mayong at ang oras na sinabi ng kanyang senior brother, tara na. Junior brother, oras na para ipakita sa kanila ang kapangyarihan ng Mount Wasek. Ang ngiti ni Baekchun ay nagpapaalala sa kanya ng panahon kasama ang kanyang senior brother, si Chung Mayong ay nakahawak lamang sa kanyang dibdib para sa hindi ko nais-nais na pakiramdam ang naramdaman niya sa kanyang isipan. Ito ay kakaiba, napakakakaiba. Ang Mount Wasek mula sa nakaraan ay wala na. Kahit anong pilit ko, hindi ko na maibabalik ang panahong iyon, sigaw ni Chung Mayong, durugan natin ang mga bungo na yan. Sinunod ng lahat ang sinabi ni Chung Mayong at tumakbo patungo sa kalaban. Habang si Chung Mayong ay tumatakbong sinusundan ang iba pang mga disipolo kung ano ang gusto niyang sabihin, Senior Brother Sect Leader, narito ang aking Mount Wasek pati na rin ang mga Mount Wa disciples na tumatakbo patungo sa mga kalaban, sinisigawan din ni Hong Daegwang ang kanyang mga kapwa pulubi, anong ginagawa mo mga pulubi? Mga pulubi kayo, tinalo kami ng Mount Wasek guys. Ipakita natin sa mga bastard na iyon kung ano ang kaya ng beggar sect habang nagpapatuloy ang labanan, ang nakaharap sa isang mighty axe ay si Baekchun. Bawat pag-atake ng mighty axe ay naiiwasan ni Baekchun. Maraming pag-atake ang pinakawalan, ngunit iniiwasan pa rin ni Baekchun ang lahat ng ito nang hindi naglalabas ng counter-attack sa mighty axes. Isipin mo itong bastard. Alam niyang hindi niya kayang pantayan ang lakas ko, kaya patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ko. Dahil sa inis, sumigaw ang mighty axe, hanggang kailan mo balak iwasan ang mga atake ko, ikaw na maliit na daga. Ngunit sa malaking pababang pag-atake na iyon ng mighty axe, nakita ni Baekchun ang isang bukas para sa isang pag-atake. Sa pamamagitan nito, nilagyan ng aura ni Baekchun ang kanyang sword at inatake ang mighty axe. Nagawa niyang mapunta ang isang maliit na tama sa kanang bahagi ng balakang ng mighty axe. Sabi ni Baekchun, alam kong dapat kong igalang ang aking mga nakatatanda, ngunit tila walang karunungan na dumating sa iyo na may edad, kaya hindi na kailangan para sa akin na handgun ka. Magagawa lamang ng mighty axe na isumpa si Baekchun matapos matanggap ang pag-ataking iyon. Sa kabilang banda, ang individual na lumalaban sa Shandong Swift Sword ay si Jogel na nagawang tumama sa kanang bahagi ng mukha ng Shandong Swift Swords. Matapos makapagpatama si Jogel, kailangan niyang mapunta sa lupa mula sa mabilis na pag-atake na iyon upang maibalik ang kanyang momentum. Ngunit sa sandaling iyon, ang Shandong Swift Sword ay naglulunsad na ng counter-attack patungo kay Jogel. Sabi niya, medyo mabilis ka para sa isang bata, ngunit ako si Shandong Swift Sword, mas mataas pa rin ako sa iyo sa mga tuntunin ng bilis. Ngunit bago pa mapunta ng Shandong Swift Sword ang kanyang tama patungo kay Jogel, may biglang hamarang at hamarang sa kanyang pag-atake. Ang Shandong Swift Sword ay nagtatanong kung sino ang nakialam sa kanilang laban. Si Yunjong talaga ang nagsabi kay Jojol na huwag mawala ang kanyang kalmado sa mapanganib na laban na ito. Sinabihan ni Yunjong si Jogel na sabay-sabay na umatake sa kanya, at ang unang tumama ay si Jogel. Ngunit habang hinaharangan ng Shandong Swift Sword ang pag-atake ni Jogel, naalarma siya nang makitang papalapit si Yunjong sa likuran na sinusubukang atakihin siya. Kaya't binago ng Shandong Swift Sword ang trajectory ng kanyang sword upang harangan si Jogel at harangin ang pag-atake mula kay Yunjong. Hindi man lang binigyan ni na Yunjong at Jogel ang Shandong Swift Sword para mahabol ang kanyang hininga, at nagawa nilang kontrahin ang pag-atake sa isip ng mga hanggal na ito sa isip ng Shandong Swift Swords, kung iisipin kung gaano sila kabata. Hindi maaaring higit sa 10 taon mula nang magsimula silang magkaaway. Gayunpaman, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga pag-atake na parang ilang dekada na silang lumalaban. Paano ito posible kapag sila ay bata pa? Sa sandaling nakuha ni Jogel ang atensyon ng Shandong Swift Sword. Lumapit si Yunjong sa gilid para atakihin siya, na naging alarma ng Shandong Swift Sword. Itinutok ni Yunjong ang kanyang sword patungo sa Shandong Swift Sword, ngunit sa kabutihang palad, nagawang iwasan ng elite martial artist ang pag-atake. Nagsimulang magtanong ang Shandong Swift Sword. Saan nanggaling ang espada na iyon? Sa kabilang banda, nilabanan ni Yizel ang isa sa mga Asher Sword Scholars nang hindi siya binibigyan ng oras para magpakawala ng counter-attack.
Sa isip ng Asher Sword Scholar, damat. Kailan titigil ang mga pag-atake? Paano sila walang katapusan? Wala akong puwang para mag-counter-attack. Kailan naging ganito kalakas ang Mount Wasek sa gitna ng labanan sa pagitan ng Shandong Swift Sword at Yunjong kay Jogel sa sandaling nagpakawala si Jogel ng isang malakas na pababang slash, napansin ni Yunjong na ang pagkakahawak ng Shandong Swift Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang lumuwag, na nagpapahiwatig na siya ay nagiging destabilized. Sa sandaling iyon, sumigaw si Yunjong, sinabi sa kanya na ito na ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, ang Shandong Swift Sword ay nakaiwas sa pag-atake, at mga hibla lamang ng kanyang buhok ang nataman. Naalarma si Yunjong sa mga pangyayaring ito. Inilagay ng Shandong Swift Sword ang kanyang aura sa sword na iyon, na naglalayong umatake. Yunjong, aniya, ang iyong mga pag-atake ay pinagsama-sama, ngunit kapag ang dalawang tao ay nag-away ng magkasama, tiyak na may isang pagbubukas. Pinalampas mo lang ang iyong huling pagkakataon. Ikaw maliit na bastard, mamatay. Sinubukan ni Yun Hayon na takpan ang kanyang katawan mula sa pag-ataking iyon, ngunit biglang lumitaw ang ilang sword slash na pumipigil sa pag-atake ng Shandong Swift Sword. Sa pag-atake ng Shandong Swift Sword ay itinapon sa gilid at hindi umabot sa Yun Hayon, pareho silang nataranta. Ang Shandong Swift Sword ay tumitingin sa bakas mula sa pag-ataking iyon. Sabi niya, "Ha, ano, may lumipad lang sa amin at hamarang sa atake ko, isang sword trace." Pagkatapos, si Yunjong naman ay may narinig na humahagulgol habang nakikipaglaban, at tumingin siya sa taong iyon, sinusundan ang sword trace. Galing talaga ito kay Chung Mayong. Sabi ni Chung Mayong, "Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na maging maingat ka palagi, hindi ba? At pagkatapos ng lahat ng iyon, binitawan mo pa rin ang iyong bantay. Bingi ka ba o ano?" Natahimik si Yunjong dahil dumudugo ang tenga niya sa kakagalit mamaya. Ngunit habang pinapagalitan si Yunjong, sinalakay ng isa sa Asher Sword Scholar si Chung Mayong, na madali niyang naiwasan. Sinipa niya ang Asher Sword Scholar, na nagpabagsak sa kanya sa lupa at nagpakawala ng pag-atake ng sword sa kabilang direksyon. Ang pag-ataking iyon ay naglalayong hadlangan ang pag-atake ng Mighty Axe na kaharap ni Baekchun. Ang tanging walang problema ay ikaw ISIL, nakaharap ang isa sa Asher Sword Scholars. Sigaw ni Chung Mayong, "Focus kayong lahat. Sa tingin mo may dadamay sa iyo o papalakpakan kung mamatay ka dahil hindi mo pinapansin. Ha, phew. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko lang gawin ito ng mag-isa," ngunit habang pinapagalitan sila, sinalakay ng pulang mamamatay tao si Chung Mayong. Mahusay na naiwasan ni Chung Mayong ang pag-atake ng espada, kinagat ang blade gamit ang kanyang bibig. Kahit nasa gitna ng matinding labanan, ipinagpatuloy niya ang pagsaway sa mga disipolo, na ipinahayag na ang kanilang mga aksyon ay nagdudulot sa kanya ng labis na stress na mas gusto niyang harapin ang kamatayan. Pinagpapawisan si Yunjong na nakatingin kay Chung Mayong sa kanyang isipan, medyo iba ang lectire niya kaysa sa karaniwan. Parang excited siya. Good mood ba siya? Ang mga pulubi, na pinakamagaling at huli sa laban na ito, ay tumatakbo upang lumahok sa laban. Sinabi ni Degwang sa iba pang mga pulubi na tulungan ang Mount Hua Divine Dragon na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Tumalon si Degwang para sipain ang isa sa mga Asher Sword Scholars na nagtutulak sa kawawang martial artist palayo. Sabi ni Hong Degwang, "Mount Hua Divine Dragon, nandito kami para tumulong." Si Chung Mayong na hindi naman sila kailangan ang sabi, "Ha, okay, ngayon kahit isang grupo ng mga pulubi ay sumasali." Sinabihan ni Hong Degwang ang kanyang mga pulubi na sumalakay at si Chung Mayong ay naiwan na nakatayo sa lugar.